Nandito tayo ngayon sa House of Dim Sum. Malapit sa Greenwood Executive Village. Kasama ko si Chef March, one of the owners ng House of Dim Sum. So meron siyang bagong pinasok na business together with her husband. Ito actually yung second branch nila. Yes, second branch. So pag-usapan natin kung paano nagsimula yung House of Dim Sum and also yung newfound career niya sa Australia. Welcome po yung Boyet sa House of Dim Sum. For today, meron tayong buchi, yung two kinds of buchi. It's lotus and ube buchi. Tapos meron tayong assorted dim sums. Tapos meron tayong seafood bean curd tsaka pork bean curd. Siyempre kapag dim sum restaurant, meron dapat yan. Hindi mawala ang siya. Siopaw, yan. Meron tayong yang chow fried rice. This is my favorite also, the kung pao chicken. And yung ating bago na Thai fried noodles. Since ang dami mo ng business, successful naman yung Amazing Grace, bakit mo naisipan? Or ano yung pumasok sa isip mo? At nag-apply ka ng working visa sa Australia? Last year kasi, parang nag-iisip ako ng something new. Kilala mo naman po. Nakita ko sa Facebook yung hiring. So sabi ko sa husband ko, try ko kayang mag-apply kasi wala namang mawawala pag mag-apply ka. And in the first place, wala ka namang babayaran. Pagdating ko na sa venue, anong position yung na-apply? pastry chef. That time, they are looking for pastry chefs. Sa almost 50 kami nung initial interview, 8 lang kami na pinagaling. Then after that, sinabi nila yung process as well as yung sahod, yung mga kailangan kong i-ready na documents, 3 months bago ma-process lahat ng documents ko. Then, July, umalis ako last year. After nung work ko sa New South Wales, nag-transfer ako sa Victoria. It wasn't a good experience in New South Wales. Ilang months ka tumagal doon? 4 months. Bakit ka umalit? Dahil sa mga katrabaho mo o sa trabaho mismo? Sa katrabaho, walang problem kasi most of us, mga Pinoy. Probably the management. The management. Yung work, kaya-kaya naman yun. 4 months ka sa first company, then nag-transfer ka na. Up to present, din ka pa rin ba? Yes, sa Victoria. Doon naman, nag-work ako doon sa golf club resort. So, meron siyang golf club, meron din siya. Kasi sa Australia, gusto yung mga gaming, parang casino. Meron din doon yung establishment. Ako yung nag-iisang pastry chef doon. So, lahat ng desserts and mga cake displays. Wala kang assistant? Wala. Ako yung gumagawa talaga. Ano yung sariling recipe mo o meron na sila? Sarili kong recipe. Buti open sila sa ganun. For the past 50 years kasi yung establishment, wala silang naging pastry chef. So, nung hinire nila ako, yun na, sinabi ko kung ano yung kaya kong gawin. So, yung plan, nag-offer na rin kami ng birthday cakes, mga celebration cakes. Kasi meron siyang venue. Tulad ng mga ginagawa mo dito. Meron kasing venue yung resort. So kapag nagpapabook yung mag-birthday doon, sinasama namin sa package yung mga birthday cakes. Ilang hours yung shift mo? 8 hours. Mahigpit yung company mo. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 8 hours. Pag lumagpas ka, pabayaan ka lang overtime. May rest day naman? Meron akong 1 day? 2 days. Sunday and Monday yung rest day ko. Kaya nga gusto ko din sa company na yun. Kasi paano pag nag-rest day ka, wala kang karilya doon? Close ang establishment. Talaga? Oo, close ang establishment ng Sunday and Monday. Hindi mo naisipan na informant sa'yo, since sabi mo nahirapan ka sa trabaho. Give up ko na, uwi na ako ng Pinas for good. Or tinuloy? Ang sa akin kasi kuya, sayang yung visa. And at the same time, ang dami kong kilala na gustong mag-work sa Australia, pero hindi sila nabibigyan ng chance na makapunta rin. So, bakit ko sasayangin opportunity, di ba? Nandun na ako. Saka yun na, awa ng Diyos, kung nalipatan kong company sa Victoria, sobrang okay siya. Pangatlo uwi mo na ba? Pangalawa. Babalik ka pa ba ng Australia? August 11 yung flight ko. Pero, still undecided? Yes, kasi medyo hindi okay yung health condition ng lola ko ngayon. Pero okay ka na ngayon? Paano ko na rin nalipasan ng
due date na kailangan umalis ka? I have to apply for another working visa. Na-enjoy mo na buhay ko? Oo, nasanay na rin ako. Tsaka, si Vic na, di ba, nag-vacation siya doon for 6 weeks? Ang tagal din pala. Oo. Sabi niya, bakit ganito rito? Ang bilis ng oras. Sobrang bilis ng oras. Kasi mga busy, alam mo yun. Mabilis, hindi ko alam bakit ang bilis ng oras. Siguro dahil mabilis mag-dilim. 5 p.m. pa lang, bakit pala naisipan nyo mag-put up ng business ng Dimsum? Actually, nag-iisip talaga kami ng iba pang business dito sa area na to kasi maraming restaurants and walang ganito. And at the same time kasi, yung ganitong type ng business, hindi siya madaling gawin. Kasi una-una, yung paggawa ng dimsums, skill siya. Nakita mo naman, kuya, di ba? Ikaw nag-training ka din yan, paggawa ng dimsum? Before, 2017, kay Henny Season. Pero right now, itong mga recipe ng dimsum niyo, sa inyo na lang, in-house na to? Yes. Nag-start kayo, ano lang talaga? Puro dimsums lang talaga. Doon sa maliit na branch. Parang 1 week na lang bago ko pala nakuha namin itong pwesto nito. Napag-usapan namin na kailangan namin magdagdag ng ibang menu kasi since malaki na siya. Ito bang branch na to? Malaki itong space na to. Planado ba ito or biglaan lang na nangyari? Biglaan lang din. Kasi nga, nauna kami magbenta online. Online lang talaga. Before yung first batch, wala kayo. Sa mga frozen dimsum. Tsaka hindi, may luto na rin. Tapos, saan yung ginagawa sa bahay? Meron akong kinuha na komisari. Nandun siya, doon kami nagluluto, doon din ginagawa yung ibang mga dimsums. Nakahiwalay siya sa bahay namin. Ang dami kasi nagtatanong saan daw pa sila pwedeng kumain. Kaya nung time na yun, naisipan namin maghanap ng space. Yung nakita namin sa may Pasig Cathedral, maliit lang siya. Sabi namin, pwede na yan. Kasi nga, ang una lang naman talaga plano is mga ano lang, mga dimsum lang. So, I can say na unplanned itong restaurant. Anong operating hours dito sa restaurant? Sa Malinaw branch, open kami from 11 a.m. to 8:30 p.m. Dito sa Sandoval Avenue, open kami from 11 a.m. to 9 p.m. Monday to Sunday. Dito sa branch na to, nag-a-accept din kami ng mga bookings for birthdays. Yesterday, meron na rito na reception ng wedding at gender reveal. Seating capacity nito is up to 45. As low as 10,000 pesos, pwede nyo ipa-book exclusively for 2 hours yung store. Consumable? Consumable yung 10,000 pesos. Sa mga interested pala mag-work sa Australia, pwede kayong mag-check ng job hiring sa indeed.com.au or stick.com.au. Karaniwang hinahanap sa Australia yung mas skilled workers like chef, pastry chefs, cook, restaurant managers, pero marami rin naghahanap for caregivers, sa aged care, tsaka yung mga early education. So yung mga teachers, pwede kayo. Bigyan mo na lang sila ng advice. Advice na rin para sa akin kasi mahina ang leg ko pagdating sa pagtatayo ng business. Sa mga gustong mag-business, aside sa lakas ng loob, dapat meron din silang enough funds. Kasi like for example, meron ka gustong gawing business, tapos kulang yung funds mo, hindi rin magmamaterialize kasi yung business. Sobrang importante ng funds. Like for instance, hindi lang naman yung business itself yung kailangan mong pondohan. Nandiyan yung marketing. Kahit malakas loob, no? Hindi pag muna yung tuloy. Pag muna eh. Tapos kulang yung funds mo. Mahirap po yan. Importante ngayon. Ngayon nasa digital age na tayo. Sa experience namin ni Vic, malaking portion dapat ng funds mo naka-allocate for the market. Hindi mo naisip na maging stay-at-home mom? Hindi ko kaya. Nangangati ka talaga na. Hindi ko kaya. Ayaw mo na nga sa bahay. Hindi ko kaya. Trinay ko pero hindi ko talaga kaya. Kasi alam mo yung siguro hindi talaga ako pang housewife. Doon nagluluto ako, kaya ko maglinis lahat. I mean, 24/7 na sa bahay. Hindi ko kaya. Kailangan talaga meron gawin. Kasi imbitahin mo na natin sila. Imbitahan mo pala dito sa House of Dimsum. I'm inviting everyone to visit us here at House of Dimsum. We have 2 branches in Pasig. One in Malinaw Street near Pasig Cathedral. And dito sa Sandoval Avenue. Yung Facebook page namin is
House of Dim Sum, and Instagram also, House of Dim Sum. So after ng interview, babalik ka pa ba ng Australia? Ano na 50%? To be announced. Parantayin natin sa post niya. Kailan siya? Kasi yung sa hosting sa Sige, invite na rin, just in case. And on August 3, nasa Mofex ako sa booth 408. Just look for Le Frank Colata booth. Mag-demo ako around 2 p.m. So guys, try nyo dito sa House of Dim Sum, masarap. Masarap yung mga dim sum nila. Lahat na natikman ko. Masarap quality. Sabi nga ni Chef, wala silang pinagamit na extenders. Pure meat. Ayan, masarap yung chow, yung kung pao, yung Thai noodles, lahat ng dim sum. Ito mamaya titigman ko yung mga blue cheese. Thank you so much to Sir Vic and to Chef Marge Pacheco for inviting me dito sa House of Dim Sum. Thank you sa pag-refer ng client. Kaya ako napunta dito. Thank you so much guys for watching and see you. Bye!